Good day guys! For today's vlog, nandito tayo ngayon sa Sampaloc, Manila sa isang branch ni Consuerte. Located po sila dito sa Peso Building. At yung complete address po ay ilalagay ko na lang dyan sa inyong screen. Bago nga matapos ang taong 2023 ay naglabas si Euromotor ng isang sulit at budget-friendly 6.6 sa feature na scooter. Isa itong motor na to sa pinakamadaming views sa ating YouTube channel. Ito si Samurai 155. Dati tatlong kulay lang meron sa kanya, matte black, glossy red at saka glossy blue. Ngayon po ay may dalawang nadagdag. Itong si glossy white at may isa pa na itong nasa likod natin na mas premium looking matte green. Bakit nga ba? Sobrang daming nagkomento at nanood ng video na to. Tutok lang kayo dahil let's check na nga natin yung kanyang specs, features and also the price. Dahil nga kamukha ito ng isang motor na galing sa ibang brand, ay susubukan natin pagkumparahin yung kanilang mga data para makita natin yung advantage at saka disadvantage ng motor na to. Para makita rin natin kung sulit ba to consider si Samurai 155 to be your next motorcycle. Umpisan natin ang pagkilates dito sa kanyang front wheel. They share the same size dun sa kanyang kamukha 180 by 14. Nagustuhan ko rin sa kanya yung kanyang gulong. Super kapit na rin naramdaman natin nung minumove natin tong motor na to. Ang brand niya ay Cordial. Ginagamit rin yan ng mga tinatawag natin na Big 4 motorcycle brand. Sa mugs naman na ginamit dito, ito, wavy yung kanyang design, ang kulay niya, kulay gold. Same lang sa kulay na ginamit na mugs, dun sa kanyang matte black. Yung ibang kulay na, gaya nung bagong matte green, ay kulay itim, yung kanilang mga mugs. Braking system naman, syempre very obvious na din, naka-CBS na to. Thickness ng ating disc ay 3mm, napakarami na rin tong butas that serves as a cooling system sa kanyang disc at saka tagatanggal na rin siya ng mga naiipon na debris dito sa kanyang caliper. And speaking of caliper, meron tayo ditong 2-pot caliper na nagpasulit at nagpalakas sa kanyang braking system. Check naman natin yung kanyang suspension. Matte black ang finish nito and we have telescopic port na kung sisipatin mo dito sa kanyang taas ay meron na rin siyang guard dito para yung mga talsik ng mga buhangin o kaya bato ay hindi direct dito sa kanyang telescopic port para ma-prevent na may scratch na maglilid sa leak ng ating telescopic port. Isa sa nagustuhan ko sa kanya ay yung kanyang pintura. Kung makikita mo siya in actual, meron siyang mga glitters na talaga namang magbibigay ng premium looking sa motor natin. When it comes to fender naman, halos magkamukha rin sila nung kanya ka-look alike at dun sa extension niya, dito sa kanyang likod, medyo mahaba na rin siya. Kung gusto mong mag-add ng mudguard ay mas maganda para hindi matatalsikan ang ating medyo exposed dito na frame. Pero mataas naman yung kanyang counterpart na plastic dito. Hindi basta-basta papasok or matatalsikan yung ating frame. Isa lang sa napansin natin dito, itong kanyang counterpart dito ay walang butas for additional aerodynamics sana. Pero okay na rin yan kasi hindi maapektuhan yung lifespan ng frame mo. Other details pa naman na makikita natin dito, digital na yung kanyang speed meter reader. Dako na tayo dito sa kanyang decals. Ito yung nabago talaga sa kanya. At ngayon ay mas nag-stand out pa yung kapugian niya kasi napakaganda ng kanyang color combination. Kulay itim na decals plus kulay white na background. Mas na-highlight pa yung kanyang decals. Meron ditong samurai tapos water cooling. Dito naman sa baba, yung kanyang 155 doon ay pa-fade. Ayan. At syempre, nakalagay dito kung sinong may gawa, Euromotor. Punta na tayo sa kanyang headlight. Makikita natin dito, split type na yung kanyang headlight. Lahat ng ilaw po niya ay LED na. Kung gusto nyong makita yung activated na review natin, ay ilalagay ko na lang po dyan yung link sa itaas o kaya yung kanyang thumbnail. Sa looks naman guys, personally para sa akin, may dating din tong motor na to. Bago kayo mag-comment ng mga negative dito sa motor na to, I dare na tignan nyo muna yung unit in actual kasi maganda rin siya. Itong motor na to ay hindi lang kamukha ni Click na 160. May pagka-Aerox din siya. So mix yung dalawa. Kaya nga yung looks niya mula dun sa kanyang gulong hanggang dun sa kanyang itaas ay makikita natin may pagka-racetrack ready na rin or for banking purposes yung kanyang design. Sa quality ng kanyang fairings, hindi na rin siya magpapahuli. Napakaganda na rin. Ang pinagkaiba nito sa kanyang kamukha ay ito, yung kanyang daytime running light na meron siya lagari. Yung kanyang daytime running light dito. Andito na rin yung kanyang turning lights dito sa kanyang ibabaw. Bumagay talaga sa kanya yung kulay puti niya, naging highlight siya. Parang ang naka-eyeliner yung kanyang ilaw dito sa baba.
Dito naman sa kanyang ibabaw, ito yung iba sa kanya. May emblem din dito na letter E or Euro Motors. Dito naman tayo sa kanyang ibabaw, mas na-highlight sa kanya yung kanyang visor kasi may background plastic siya na kulay puti. Levers naman natin dito, makikita natin na may mga kulay na rin. Yung kanyang levers, kulay itim, magkabilaan yan. Mga buttons naman natin na makikita dito sa kanyang left side, may passing light na rin siya, okay na okay yan. To catch the attention ng mga driver na pasalubong sa'yo. Dito naman tayo sa kanyang mga buttons. Nandito yung button para sa kanyang dimmer or high and low option. Yung kanyang busina, andito rin yung kanyang turning lights button. Gusto ko lang din i-appreciate yung mga buttons na nilagay nila dito. Maganda sa kamay, hindi masakit. Isa pa to consider kung bakit naging sulit na bilhin. Itong si Samurai 155 ay meron na rin tong idling stop system. Isa sa mga benefits nito ay pagkakaroon ng mas mababang fuel consumption. At ang maganda dito, ang function nito is kung nasa traffic ka, naka-stop yung motor mo ng 3 to 5 seconds, automatic mamamatay yung makina mo. Kung gusto mo namang andarin ay i-rev mo lang siya, hindi mo na kailangan gamitan ng push start button, ay aandar na. Mag-start na kayong magbilang ng kanyang features. Isa na yung CBS, andito yung kanyang idling stop system. Dito naman tayo sa kanyang meter panel, napakaganda nito dahil digital na to. At hindi lang digital, colored na rin yung kanyang display dito. Meron din siyang touchpad. Hindi po to keypad, touchpad po itong kanyang select and menu dito. Mas hassle-free na kasi itatouch mo lang para ma-navigate mo yung kanyang meter panel. Sa kanya namang design, dito sa kanyang cockpit, hindi na rin siya magpapahuli. Hindi rin to tinipid dahil madami na din tong mga angles dito. May mga naka-engrave na din na design at super modern and aggressive looking na. Baba muna tayo sa kanyang front compartment. Napakaganda nito kasi dalawa yung meron siya. Dito sa kabila, ipupush mo lang siyang ganyan. Makikita mo na yung napakalalim na kanyang front compartment. Kasya yan yung mga tag 15 na Wilkins. Ayan, napakalaki ng kanyang front compartment. Same din dun sa kanyang kabila, pero doon ay walang cover. Dito, magandang maglagay kahit na umuulan, may cover siya. Isa pa sa feature nito ay meron din siyang USB type na charging port. Dun sa kanyang kabila, wala dito sa kanyang ilalim. Kasi kung iisipin mo naman, medyo mas hassle siya kung nandito sa loob yung kanyang USB type na charging port kasi kailangan nakabukas yung kanyang front compartment dito kung gusto mong mag-charge habang ginagamit mo. Isa pa sa sulit factor na idadagdag mo dito sa motor na to ay ito, naka-keyless na din. Very modern na, hindi na siya nahuhuli sa trend. At meron ding sikreto itong kanyang knob dito na kung malowbat yung smart key mo ay pwede mo siyang susian kasi dun sa smart key mo may naka-engrave na doon na mechanical key. Dahil naka-single knob na to, dito na rin natin bubuksan yung kanyang seat. Ipupush mo lang to, magbubukas na yung kanyang seat. At isa sa nagustuhan ko dito sa motor na to, yung kanyang push button dito ay hindi matigas. Puntahan naman natin itong kanyang flatboard, nandun pa rin nakalagay yung kanyang battery. Mapapansin din natin yung kanyang flatboard ay maluwang din at madami ding mga design yung kanyang flatboard para magkaroon ng friction sa ating footwear o sa ating mga ilalagay dyan. Nagdagdag din sa modern looking ng motor na to ay yung kanyang mga butas dito or yung mga intake papunta dun sa kanyang makina para may airflow pa rin. Sa upuan naman natin guys, makikita natin na napakaganda nung kanyang upholstery. Single tone lang to pero dito sa kanyang gitna may mga rectangular designs na rin siya dito. At ang balita natin dito dun sa mga susunod na wave ng motor na to, gagawin ng kulay brown itong kanyang seat cover. Isa rin sa nagustuhan natin dito sa motor na to ay itong kanyang pillion seat na medyo elevated na rin. Sa grab bar naman natin, hindi ito masyadong mabigat kasi ito ay manipis lang, matte black yung pagkaka-finish sa kanya sa lahat ng kulay. Buksan naman natin yung kanyang compartment. Napansin natin dito, wala siyang hydraulics na nag-hold dun sa kanyang upuan para bumagsak. Next upgrade siguro, sana mas maganda kung lagyan nila na spring dito. Pero on the other hand naman, makikita natin dito na meron din siyang helmet hook. Goods na goods yan, lalo na kung dalawa kayong may helmet, hindi kasya dito yung isa, lalagay mo na lang siya dito. Nandito naman yung kanyang fuel tank. Ang fuel tank capacity nito is mas malaki dun sa kanyang kamuka. Ito ay 6.5, samantalang yung kanyang kamuka ay 5.5 liters. Sa kanya namang fuel consumption, nakikita natin yung mga post ng mga Samurai owners doon sa kanilang mga group nasa 40 to 50 kilometers per liter. Dito tayo sa kanyang katawan, mas naging malinis na itong bago wave ni Samurai 155 kasi ito na lang yung nakalagay. Mas naging premium looking pa dahil sa nilagay nila na naka-emboss na Samurai 155 dito. Dati kasi maraming mga decals lang na parang may fiery effect yung nilagay nila dito. Dito na tayo sa kanyang makina. Makikita natin sobrang ganda rin ng pagkaka-finish nung kanyang paint job dito. May naka-highlight doon na Euro Motor. Yung bandang harap doon, plastic siya. May air intake siya. Papunta sa kanyang CVT.
Dito naman makikita natin, bakal yung kanyang crankcase. Ang naka-highlight din dito, ESP engine na rin to. Ibig sabihin, very quiet na rin siya pag-aandar. Hindi na siya yung engine ng parang GY6. Kung napakinggan niya ng umandar si Click na 160, same na rin siya. At sabi ko nga, meron na rin siyang ESP. Ang technology na to ay tinutulungan yung kanyang makina para ma-maximize yung gamit ng kanyang gasolina. Pag-usapan na natin itong kanyang makina, may bore stroke to na 57.3 by 58 mm. Ang compression ratio nito is 10.6:1. Kaya meron na rin tong cooling system, naka-liquid cooled na to kasi mataas yung kanyang compression ratio. Isa pa yon sa nag-add ng sulit factor para i-consider mo si Samurai 155. Ang engine type naman nito, meron tayo ditong single overhead cam, 2 valves, 4-stroke, liquid cooled na to, at fuel injected. Yung kanya namang maximum power is 10.8 kW at 8,500 RPM. Na in comparison with kanyang kamukha, ay mas malakas naman yon all the way pati sa kanyang torque. Pero para magkaroon lang tayo ng insight kung gaano kalakas itong motor na to, punta naman natin yung 125cc nung kanyang kamukha. Dahil yung motor na yun ay malakas na. Ito ay may maximum power na 10.8 kW at 8,500 RPM. Yung 125cc is 8.2 at 8,500 RPM. Ang maximum torque nito is 14 Nm at 6,500 RPM. Yung 125cc is 10.8 Nm at 5,000 RPM. Sa dimension naman, in numbers, talagang mas malaki, mas mahaba, mas mataas itong si Samurai. Meron tong 1,950 by 700 by 1,090. Additional info guys, ito palang kanyang side stand ay may kill switch na rin. Another point to consider. Right side naman tayo, makikita natin dito yung kanyang radiator na nagpasulit dito sa motor na to at hindi lang yan. Ito yung feature na wala kay Click na 160. Meron tayo ditong disc brake na braking system sa kanyang likod. Nakatupat caliper na rin yan. Ang itsura naman no kanya pipe dito, good looking na rin. At sa tingin ko, if masira to ay same lang sila nung kanyang kamukha. Yung naman sa kanyang end cap ay kulay silver pa rin. Ito namang ating taillight dito ay iba yung design. If mo observe mo, mayroon kang nakikitang tumatakbo dyan sa daan na parang butterfly. Dito, paganyan yung kanyang ilaw. Tapos may tatlo dito. Ay si Samurai 155 na yon. Dito naman sa likod, meron pa rin tayo ditong removable na fender dito. May plate lamp pa rin siya dito. Pag masisipat mo siya in actual, ay napakagaganda ng mga plastics na ginamit dito kay Samurai. Kung gusto nyo mag-avail ng motor na to, ay gawin nyo na lang po akong reference. Ako ay 5'6". I-check naman natin yung ating comfort dito. Napansin natin dito, mas maluwang yung kanyang upuan. Yung ating height ay 5'6". Ayan, nakatiptoe tayo, both sides. Pero kayang-kaya pa rin naman natin siya. Ating clearance naman para sa ating knees ay maluwang pa rin siya. Mas maganda nga nilagay dito sa kabila yung kanyang charging port para mas accessible siya, hindi tumatama yung front compartment cover niya dito kung mag-charge tayo. Braking system naman natin ay napakaganda, napakakapit. Samahan mo pa yan ng magandang brand ng gulong. Siyempre naka-combi braking system na rin to. Na kung pipigiin naman natin yung likod ay anang galawan talaga. Suspension naman natin ay sobrang lambot ng kanyang harap. Same, dun sa kanyang likod, naglalaro siya. Ang suspension pa natin sa likod ay monoshock na rin. SRP naman natin guys sa motor na to ay hindi pa rin nagbago dun sa kanyang introductory price na 88,900 pesos. Sa kanya namang installment ay ilalagay ko na lang po dyan sa inyong screen. Itong motor na to ay available naman po nationwide. Pero sa mga malapit po dito, sa Consuerte, Sampaloc ay ilalagay ko na lang po dyan sa inyong screen. Para naman po sa ating mga keyboard warriors, kumusta naman po sa inyo si Samurai na 155? Pasado ba? Pa-comment naman po sa ating comment section. Kung nag-enjoy po kayo sa ating video at naghahanap po kayo ng mura at bagong labas na motor, sana po mai-subscribe nyo ako. Pasupport na rin po sa ating Facebook at sa ating TikTok na yung link ay ilalagay ko na lang po dyan sa description sa baba. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!